Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Impeachment Court, may kapangyarihang buksan ang tax at bank records ni VP Sara. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Kinatigan ng Senate Impeachment Court kahapon ang mosyon ng prosekusyon na ipasabi ng mga tax record, bank statement at AMLA records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa. Kaugnay pa rin ito sa kanyang impeachment trial, lalo na sa Article 2 o Unexplained Wealth o hindi mapaliwanag na yaman. At ngayong inaprubahan nito, mabubuksan nga ba ang record ng pangalawang Pangulo? Paliwanag ni dating Senate President Franklin Drilon na sa kapangyarihan ng Senate Impeachment Court ang pagbubukas nito kahit pa wala ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May kapangyarihan ang Senado para buksan po kahit walang utos ng Presidente. Bakit po? Bakit po? Dahil sa ating saligang batas, pag nasampahan ng impeachment complaint ang isang opisyal ay tungkulin po ng Senado, siya lang po, Senado lamang ang may sole authority To try. try and decide. Giit din ni Drilon, kahit may kalayan pa ang kung sino na iapel ang desisyon sa Supreme Court, nananatili pa rin ang sole power o eksklusibong kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na nakasaad sa ating saligang batas. Gayunpaman sinabi ni Drilon na mahaba pa itong proseso upang masagot ang admissibility mula sa mga record ng pangalawang Pangulo. Dagdag niya, ito ay upang masiguro na hindi rin nalalabag ang karapatan ng pangalawang Pangulo pagdating sa data privacy. Uulitin ko lang, ang inuutos lang ng husgado, dalhin ang dokumento. Pagkatapos susuriin pa at magkakaroon pa ng ruling dyan kung ito ba'y admissible in evidence. So yun po ang proseso. At kailangan ng prosesong ito, Jerry, Anthony, para po naman maproteksyonan ang karapatan ng isang mamamayan na hindi pwedeng buksan ang kanyang bank account at ito po yung mabigyan naman ng protection of privacy rights. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog, Deezer HTV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa MBC TV Weather Update, LPA sa silangan ng Luzon, binabantayan, posibleng maging bagyong Quiapo. Patuloy na mino-monitor ng State Weather Bureau ang isang low-pressure area na kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa ulat, ang naturang LPA ay matatagpuan sa layong humigit kumulang 1,635 kilometro, silangan ng Southern Luzon. Mayroon itong katamtamang tsansa o medium chance na maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Kapag tuluyang naging bagyo, tatawagin itong Tropical Cyclone Quiapo, bilang lokal na pangalan. Sa ngayon, wala pang direktang epekto sa bansa ang naturang sistema, ngunit patuloy itong binabantayan ng mga eksperto upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ang pagbabantay sa LPA ay mahalaga lalo na't papalapit ang panahon ng tag-ulan, kung saan mas madalas ang pagbuo ng mga bagyo sa karagatang nakapaligid sa Pilipinas. Mga ka-happy hour, manatiling nakatutok sa special coverage ng DZRH at MBC TV Network News Update Year 2, para sa isasagawa ng na-impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special